Pinili ng ilang magsasaka sa Batangas City ang magbenta na lang ng gulay kaysa magtanim para raw makaiwas sa pagkalugi. Narito ang report ni Denise Abante. Dating nagtatanim ng iba't ibang gulay si Aling Neri sa kanilang 1 ektaryang taniman sa Barangay Balete, Batangas City. Simula noong magpandemya at makaranas ng sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon, mahigit sa 100,000 raw ang nalugi sa kanilang taniman. Kaya ngayong taon, mas minabuti na lang niyang magbenta ng mga inaangkat na gulay dahil dito raw mas malaki ang kanyang kinikita. Miski magtanim, nahirapan ka karena hindi mo naman napapakinabangan. Umangkat ka, dito tubo ka ng kaunti dahil madali kayong tumubo. Nagtatanim kayo, hindi nakakasigurado. Isa si Aling Neri sa mahigit 1,000 magsasakang naitala ng Batangas City Agriculture Office na tumigil na sa pagtatanim dahil sa pagkalugi nang makaranas ng kalamidad at maapektuhan ang taniman. Idagdag pa ang pagtaas ng agricultural inputs. Yan din ang tinitingnang dahilan ng City Agriculture's Office sa pagbaba ng bilang ng mga magsasaka noong 2021 na nasa 1,913 lamang. Noong time ng pandemic, tumaas yung mga complete, fertilizer, urea, mga seeds. So, yun yung naging dahilan kung bakit ang mga farmers ay may ilan na hindi nagtuloy sa pagtatanim. Subalit hindi naman naging dahilan para hindi tayo magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng mga vegetable and fruits sa market. Dahil sa pagbaba ng bilang ng mga magsasaka sa lungsod, nagkaroon din daw ito ng epekto sa presyo ng mga gulay ayon sa pamunuan ng palengke. Ang nangyari ngayon, kokonti na yung nagtanim kasi nalulugi lang kasi gumagastos ka ng mga abono, lahat, tapos biglang baba ang presyo, taas-baba. Ganun din sa ating luya, ngayon ay mataas, naging commercial siya. Ang ating sili, nagkaroon na rin ng mga chili sauce, so merong kalaban na malalaking entrepreneur ang ating palengke. Pero sa ngayon, unti-unti nang tumataas ang bilang base sa tala ng City Agriculture's Office. Nasa 2,215 na ang bilang ng mga magsasakang nakaregister sa kanila taong 2022 at 2,441 noong 2023. Ang panghihikayat ng mga magulang na magsasaka sa kanilang mga anak at ang mga ayuda mula sa gobyerno ang ilan sa mga posible raw dahilan ng muling pagbabalik ng interes ng mga magsasaka na magtanim. Gaya na lamang ni Aling Nativa na isa sa kanyang mga anak ang tumutulong sa kanya. Tsaka yung isa kong anak na padalwa, tinutulungan ako kahit siya may babing 1 taon 5 buwan. Para sabi ko yung ating gulayin ay di kayo makakapanguhan na rin kung hindi kaya, ihaharvest na dalhin dito. Kukunti talaga nagtatanim para dumami pa yung magtatanim at para hindi mo mahal ang gulay. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.